Adik ka ba sa pag-aalaga ng mga hayop kagaya ng mga aso o iba pang mga pets? Pwede po mangyari yan. Alam niyo ba, pagka narinig natin yung salitang adik, no, maaaring naisip natin yung mga taong na baliw na dahil sa paggamit ng mga shabu, mga ecstasy, cocaine, and marijuana, etc. Yan po talaga ang mga tinatawag ng mga dangerous drugs. Kapag ka na-addict ka dyan, ay pwede ka mabaliw o masiraan ng ulo o ng kalusugan. Alam niyo ba, meron din tayong mga tao, mga kilala siguro ninyo, na mga na-addict na sa aso o napanood sa TV. Ito pong mga na-addict sa aso ay na-addict sa sarili nilang mga substances. Oo, sariling mga substances. Hindi po yung mga illegal substances. Kasi po, alam niyo, sa pag-aalaga ng mga aso, may mga lumalabas na mga hormones sa katawan natin na maaaring doon ka na-addict at ang source ng iyong mga pagbomba ng mga hormones na yon ay yung iyong mga aso or alagang aso o iba pang mga hayop. For example, may bigyan ko ng 5 hormones na naapektuhan ng pag-aalaga natin ng mga animals. Number 1 ay yung tinatawag na oxytocin. Ang oxytocin, tinatawag po yan na love hormone. Kapag tinitigan mo yung mata ng aso mo or ng pusa mo, nagkatitigan kayo, may lumalabas sa katawan mo na oxytocin. Ganun din sa aso mo or sa pusa mo. Nakakakos yan ng oxytocin surge. Pangalawa, yung tinatawag naman na serotonin. Yung serotonin naman ay yan po yung tinatawag na mga happy hormones naman. O pagka nakita mo yung aso mo, laro-laro kayo, nawawala yung kalungkutan mo, nababawasan dahil bumobomba naman yung serotonin mo or yung happy hormones. Very good naman, di ba? Pangatlo, yung tinatawag naman pong mga dopamine. Yan, dopamine naman, tinatawag yan na reward hormone. Kapag ka ikaw ay nanalo sa game o kaya sa sports at o kaya may mga nagawa kang bagay na mga na-achieve mo o kaya nagbasa ka ng text sa cellphone mo sa umaga, hinahanap-hanap mo yon kasi kailangan mo ng dopamine rush. Ayan, ganun din nakukuha din natin yan sa pag-aalaga ng mga hayop. Nagkakos ng dopamine rush or ng dopamine surge yung pag-aalaga, pag-stroke mo, pag-hipo mo sa aso mo, pag-himas-himas, etc. Okay, tapos meron din tinatawag ng mga endorphins. Yan naman po yung mga tinatawag ng mga natural painkillers. Minsan nababawasan po yung ating mga sakit-sakit sa katawan kapag nakita mo na yung source mo ng endorphins. Ayan. Endorphins, nilalabas din yan pag nag-exercise ka. So, lalo na kapag ikaw ay nag-walk ng aso mo, o sinusuklay-suklayan mo siya, may ginagawa ka para sa kanya, nilulutuan mo siya, or pinapakain mo ng SDN, the best dog food in the multiverse, tapos wawalisan mo siya, ganyan. So, may mga lumalabas na endorphins sa katawan natin. Tapos, ito naman yung panglima, yung mga tinatawag ng mga cortisol. Ang cortisol naman ay stress hormone naman yan. Pinapababa naman ng pag-aalaga ng mga hayop ang stress hormone na cortisol. Kaya very good naman, di ba, na apektuhan ng pag-aalaga ng pets ang mga hormones na yan. Kaya ginagamit din po yung mga aso as therapy dog. Kapag kayo po talaga ay stress or malungkot sa buhay mo, lonely kayo, may mga taong mag-isa sa buhay, pag mag-alaga ka ng pet, ay nako, it's a very good feeling and it relieves you of many bad things. No? Very good. Pero kapag balance lang, kapag ka ikaw man addict, sumobra na yung dependency mo, naging dependent na yung katawan mo. Di ba kapag ka ikaw ay umiinom ng alak, walang problema, hindi naman bawal ang alak. Pero kapag ikaw ay nahanap-hanap mo na yung alak, sa pang araw-araw na pagkain mo o yung everyday lifestyle mo, nagiging alcoholic ka na, yun, addict ka na sa alak. O kahit hindi po yun illegal, ay addict ka pa rin. Ang tawag sa iyo ay alcoholic naman. So ganun din sa mga pag-aalaga ng mga aso or ng mga pets, pwede ka rin maging addict sa mga hormones na nararamdaman mo. Addict ka na sa aso or pusa or iba pang mga hayop or all animals in general. Kasi doon mo nakukuha yung feel-good hormones mo, yung love hormones mo, yung reward hormones mo, at doon bumababa yung stress mo at saka yung pain ng katawan mo. And ang problema doon, wala mang problema sana, pero kung may problema na dahil yung finances mo, wala ka ng panustos doon sa mga hayop na yon, imbis na pinapakain mo yung mga anak mo ng maganda, nutritious na pagkain, nauubos yung pera mo sa pag-aalaga mo ng mga aso or ng ibang pets, kawawa naman yung pamilya natin. O kaya naman yung oras mo, doon mo na ginugugol. Imbis na
ginugugol mo sa asawa mo o sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo, or sa iba pang mga magagandang mga bagay, baka po hindi na po kayo balanse. O kaya naman kung ang inyong mga bakasyon ay naantala, yung inyong pakikisalamuha sa mga kaibigan, mga reunion yun, hindi ka na ma-attend kasi ayaw mo nang iwan yung bahay mo kasi yung bantay mo sa bahay, kailangan mo nang bantayan. So, eto po, ang sinasabi ko ditong addiction sa pets ay kapag hindi ka na balanse. Kapag ka nag-over na, addict ka na, no? Yung dependency mo sa hormones na dumadaloy sa dugo mo dahil sa pets mo, baka doon na umiikot yung mundo mo at makita mo na lang na sayang yung buhay mo, napunta na lang sa pets mo and gina-justify mo dahil sa iyong social responsibility mo sa kanila, etc. Minsan gagawin mo na lang excuse na, ay kasi nagbe-breed din ako, o kaya naman ginagamit ko kasi yan pang bantay sa bahay, or alam niyo yon, maraming mga iba-ibang excuse para ma-justify yung addiction natin. I could tell you na ako po ay maaaring maituring natin na reformed addict. Dati po akong addict sa mga animals. Ngayon, mahal ko pa rin ang mga animals, pero binalanse ko na yung sarili ko kasi may pamilya na ako. And meron na akong kailangang i-prioritize kesa sa mga pets. And na-realize ko, I've spent so much sa mga pets ko. And of course, na-enjoy ko naman, because of the hormones and everything. Pero yung resources na yon, yung time ko, could have been time spent for more important things in life. Okay, so kayo na humusga sa sarili ninyo. I will not judge you. I am not saying na ikaw yung nakikinig ngayon ay isang addict. No. Kayo na pong humusga kung nararapat pa rin ba yung level na pag-aalaga. Iba-iba kasi tayong mga level eh. Gusto ko from a level of 1 to 10, nandun lang ako sa 5. Balance lang ako. Hindi ako kagaya ng mga walang pake kung 0 yung level ng pag-aalaga sa mga animals. At ayoko naman mapunta sa number 10 na yung tipong mas mahal ko na yung mga animals kesa sa pamilya ko mismo, kesa sa mga kaibigan ko mismo, mas mahal ko na yung animals ko. Hindi naman ako nagnanais na mapunta sa number 10. Nandun lang ako sa number 5. Balance lang. Tayo po ay nilikha ng Diyos para alagaan itong mga pets na ito, pero not to the point na wala na tayong ibang gagawin kundi mag-alaga na lang sa kanila. Kasi nung nilikha ng Diyos sa mga hayop, oo, sinabi niya kay Adam and Eve, alagaan niyo yan, pero hindi ibig sabihin na dinala na nila lahat sa bahay nila. Yan naman yung topic ng hoarding. Pag may hoarding naman, ibig sabihin naman nun, ay lahat naman ng mga aso, pusa, ibang hayop na nasa sa labas. Gusto mo kupkupin lahat, dinala mo na lahat sa bahay mo, punong-puno na yung bahay mo ng mga pets. Kawawa naman yung mga ibang mga mahal mo sa buhay na nakatira dun sa bahay na hindi naman kasing hilig mo sa pag-aalaga ng mga pets. Maaring na pinapangutang mo na sila para mapakain mo sila, para mapavet mo sila, para mabigay yung mga luho ng pets mo. Baka naman, hindi mo na sila maarok na wala sa tabi mo. Kaya pagpunta mo sa mall, kung saan ka magpunta, hindi mo sila maiwan-iwan. It could be, alam niyo yun, naging balakid na siya sa quality of life mo. Kayo na pong humusga sa sarili niyo, hindi po ako. Okay, so if you want help, pwede naman kayo magpatulong sa mga mahal niyo sa buhay. Be honest with yourself. Tanungin niyo po sa mga mahal niyo sa buhay, addict na ba ako sa pag-aaso? No, yung mga yung mga neutral people, tanungin niyo sila, sa tingin niyo addict na ba ako? And if you need help, you can ask for help sa mga nagmamalasakit sa iyo, maaaring sa mga kapamilya mo, kaibigan mo, ka-church mo, or yung mga leaders ng religious organization ninyo, or sa psychologist or psychiatrist. Pwede niyo pong pwede po kayo humingi ng tulong. Kasi hindi po lahat ng pag-aalaga sa mga dogs and pets ay balanse na. Hindi po lahat healthy. Kaya may mga nakikita tayo sa TV na hundreds of dogs ang inaalagaan nila tapos wala na silang mapakain, kawawa din yung mga aso, ang papayat na, may mga sakit na, hindi na nila mapabet kasi sobrang dami na. Kagaya sa Pilipinas, may mga animal activists or dog activists na ayaw nilang pahuli yung mga stray dogs, samantalang itong mga ito ang cause ng rabies sa Pilipinas, kaya hindi masugpo-sugpo ang rabies sa Pilipinas ay dahil sa mga tinatawag na mga askal o asong kalye. Sila po kasi ang 99% na transmitter ng rabies virus sa mga tao. Nagkakalat din sila ng iba-ibang mga sakit, parasites to people and dogs.
and also yung mga basura at tae. So this is a big problem sa Pilipinas kapag ka naging addict na mga tao and nilalabanan nilang gobyerno ang ibang mga tao dahil pag nasasaktan yung mga askal or yung mga asong kalye or hinuhuli ay nakikipag-away sila. This is not, in my opinion, a healthy way of taking care of animals. Kasi hindi na natural yung pagdami ng mga street dogs sa Pilipinas. We need animal control if we want to be a progressive nation. Kung gusto po nating mawala ang rabies sa bansa na pumapatay ng 300 taong Pilipino kada taon at meron pong mga 1,000 plus na mga infected animals na na-test positive. Paano pa yung mga hindi na-test positive, no? Yung pinapabayaan na lang dahil namatay na. So, this is a big problem. No, it could be a national problem yung pagiging addict sa mga aso or mga animals. Pero if you want to be a reformed addict like me, then unti-unti magpatulong po kayo sa mga mahal niyo sa buhay. Ako ang tumulong sa akin siguro yung misis ko, pamilya ko, dahil yung pamilya ko ay ayun, naapektuhan sila before. May mga hika yung mga anak ko. Si misis ko rin nahirapan huminga pagka lagi may mga animals sa loob ng bahay. Kaya na-realize ko kung sila ay maapektuhan sa pag-aalaga ko ng mga pets in close proximity, ibig sabihin nasa loob ng bahay, I would rather keep them outside, kaya nasa labas po yung mga aso ko. And I only keep 3 dogs now, nasa labas ng bahay. Pero sa loob ng bakuran kasi bawal po talaga ayon sa animal anti-rabies law yung pagpapabaya ng mga aso sa lansangan, bawal po yan. Nagko-cause pa yan ng mga aksidente, nangangagat, di ba, ng mga pedestrian, lalo mga bata, kawawa pag hinabol ng mga aso tapos masasagasaan pa sila, kawawa rin naman yung mga aso, nag-aaway-away, nagkakasakit din sa kalsada. Okay, so marami na po akong sinabi. Kung meron pa kayong gustong i-discuss ko, ilagay nyo lang po sa comment section sa baba. What do you think about what I've been telling you about dog addiction or pet addiction? Comment below po. Dr. Abel Manalo po to sa Manalo Group of Companies. Mabuhay po kayo and sana po ay lahat tayo ay maging masaya at in good health. Lalo ngayon may bagyo, please keep safe. And by the way, kung hindi pa kayo nagpa-follow sa page na ito, please follow the page. Maraming mga hindi pa nagpa-follow na nanonood ng mga videos natin. If you don't want to follow, okay lang. Pero share niyo po itong video na to para matulungan din ang ibang merong ganito mga dinaranas, mga problema, or mga mahal nila sa buhay na may mga ganitong mga problema. Okay, and this has been brought to you by SDN, the best dog food in the multiverse. Naghahanap pa kami ng mga distributors and dealers nationwide. Thank you very much po. Mabuhay po kayo.